Ayaw mo na bang mawalan ng pera at ipon? Akala mo kaya wala kang ipon ay dahil maliit ang kita mo, pero baka hindi yun ang dahilan. Baka may mga gastos ka na akala mo wala lang, pero yun palang unti-unting nagpapahirap sa'yo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 gastos na tahimik na umuubos ng pera mo at bakit dapat mo na silang tigilan kung gusto mo makaipon at luminhawa sa buhay. Panoorin mo hanggang dulo, lalo na yung number 8, dahil unti-unti kang inuubos niyan kahit hindi mo alam. Promise, pag natapos mo to, magugulat ka sa dami ng perang nasasayang mo buwan-buwan. Pero before we start, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell para updated ka lagi. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, impulse purchases. Ito yung gastos na hindi mo naman talaga planado, pero bigla mo na lang binili. Scroll ka lang sa Shopee o Lazada, tapos boom! Add to cart at checkout bigla. Akala mo kailangan mo, pero sa totoo lang, nadadala ka lang ng emosyon. Magaling ang mga app na yan at inaaral nila yung mga triggers ng tao. Kaya may mga 66, 77, 88 sale na parang sinasadya nilang i-train ang utak mo na gumastos kada sweldo. May countdown timer pa, may free shipping, may 50 pesos voucher pa. Pero ang tanong, kailangan mo ba talaga yan? O napapabili ka lang dahil lang naka-sale? Ugaliin mo ang 24-hour rule para pag may gusto kang bilhin, pag-isipan mo muna ng isang araw. Kung after 24 hours, gusto mo pa rin at pasok sa budget mo, go! Pero madalas, marirealize mo na dadala ka lang ng hype at ng FOMO or fear of missing out. Kapag natutunan mo kontrolin ang impulse mo, doon ka magsisimulang makapag-ipon ng totoo. Next, food delivery apps. Sobrang convenient na ngayon, ilang pindot lang, tapos maya-maya lang, nasa gate na si Kuya Rider, dalang order mo. Pero ang hindi mo alam, convenience na pala ang pumapatay sa savings mo. Hindi mo napapansin, pero sa bawat 300 to 500 pesos na meal delivery, kapag inulit-ulit mo every week, posibleng umabot na yan ng 4,000 to 6,000 pesos monthly. Eh kung nagluto ka sana, mas mura na, mas marami pang servings at posibleng mas healthy pa. At kung kasama mo pa ang magulang mo sa bahay, tapos pinagluto ka na, aba maging grateful ka naman at wag ka nang masyadong choosy dahil sawa ka na sa ulam or tinatamad kang mag-init. Convenience has a cost at kung hindi mo yan mapigilan, unti-unti niyang kinukuha yung perang dapat sana na pupunta na sa savings mo. Dahil ba food is life, hindi ka na makakapag-ipon. Pero teka, minsan yung ugali mong ganito ang umuubos sa pera mo. Next, masyado kang mabait. Minsan hindi ka nawawala ng pera dahil sa bisyo, kundi dahil sa kabaitan mo. Dahil masyado kang mabait sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Madaming makaka-relate dito, lalo na kung ikaw ang panganay, breadwinner, o OFW. Tapos madali ka pang maawa kapag sinabihan ka ng, Pedro, padala ka naman ng 20,000 para sa kasal ni Bunso. Pedro, tulungan mo naman pamangkin mo pang tuition. Pedro, pairam mo na kami 5,000. Bayaran ka na lang namin. And so on. Most of the time, lahat ng itutulong mo, wala nang balik yan, kahit sabihin pang babayaran ka. Tapos ikaw pa ang magiging masama kapag naningil ka. Tulong ka ng tulong, padala ka ng padala, pero di mo napapansin na uubos ka na pala. Wala namang masama sa pagtulong, pero minsan kailangan mong isipin kung kaya mo ba talaga. May budget ka ba dito? Kadalasan okay lang din maging selfish dahil may sarili-sarili rin naman tayong problema at pinagkakagastusan sa buhay. Iwasan mong ugaliin yung generosity without boundaries. Ang totoo, hindi ka superhero. Hindi mo responsibilidad ang lahat. Tandaan mo yung sinasabi sa eroplano na in case of emergency, unahin mo muna ang oxygen mask mo bago tumulong sa iba. Ganun din sa pera. Tulungan mo muna ang sarili mo bago ang iba. Dahil kapag ubos ka na, paano ka pa makakatulong? Next, sugal. Kahit paikot-ikutin mo pang mundo, sa sugal, laging talo ang player. Hindi ito magiging source of income kahit pilitin mo pa. Dahil ikaw lang ang totoong pineperahan, kaya mag-isip-isip ka. Kahit pa manalo ka ngayon, babalik at babalik ka rin. At pagbalik mo, mas malaki pa ang matatalo mo. Ang totoo, the house always wins. Pwede ka nilang paambunan ng swerte sa simula or beginner's luck. Pero sa long term, talo ka pa rin.
Kahit gaano mo aralin ang pattern, kahit ilang tutorial pa yan, hindi mo malalabanan ang sistemang nakadisenyong ubusin ang pera mo. At ngayon, mas madali pa lalo. Ilang pindot sa phone, may online casino na. Connected pa sa GCash, kaya easy access at addicting. Sama mo pa ng mga sikat na artista at influencer na nagpo-promote. Kaya kahit bata pa lang, curious na at natututo ng magsugal. Kung dati kailangan mo pang pumunta sa sugalan, ngayon hawak mo na sa bulsa ang ikakasira ng ipon at buhay mo. Pero teka lang, kahit hindi ka naman sugarol, baka naman ubos pa rin ang ipon mo dahil sa isang gastos na akala mo banding lang pero unti-unting nagpapahirap sa'yo. Next. Gastos sa barkada. Ikaw ba yung laging bida o taya sa magkakaibigan? Libre ko na to. Huwag ka na mahiya, sagot ko na. Ang galing mong makisama pero di mo napapansin wala ka na palang ipon. Lagi ka nagpapainom, game ka sa kainan at palaging present sa gala at out of town. Kahit wala ka namang budget. Kasi ang ayaw mo, masabihan kang kuripot. Gusto mong in ka sa barkada pero yung savings mo, out. Pag may bagong sapatos o motor sila, kailangan meron ka rin at makipagsabayan. Pero yung tunay na kaibigan, maintindihan ka kung hindi ka makakasama. Maiintindihan nila kung magtitipid ka muna dahil may priority ka sa buhay. Next, pay later at utang. Buy now, pay later. Pero sa totoo lang, buy now, regret later. Ang dali kasi ngayon, one click lang, may utang ka na. Kaya kahit wala ka pa talagang pera, bili ka pa rin. Kasi qualified ka raw sa loan. Pero yung item na worth 1,000 pesos, nagiging 1,500 pesos na dahil sa interest at late fees. Hindi mo na nararamdaman ang sweldo kasi nauuna na ang pagbayad mo sa utang. Dahil hindi mo na nararamdaman agad, feeling mo, kaya pa. Kaya go ka lang ng go sa utang. Tapos pag kulang ang pera mo, uutang ka ulit. Welcome to the utang loop. At habang paulit-ulit yan, wala kang naitatabing ipon. Walang masama sa loan kung marunong kang magbayad on time. Pero kung lifestyle mo na ang gastos ngayon, bayad next month, yan ang papatay sa savings mo. Next, latest gadgets. Latest iPhone, bagong AirPods, upgraded laptop. Kahit hindi pa sira ang gamit mo, feeling mo kailangan mo ng bago. Yan ang epekto ng tech marketing. Laging may bagong model, laging may konting dagdag. Pinalinaw ang camera, pinalaki ang screen, nilagyan ng bagong feature na di mo naman madalas gamitin. Pero dahil naka-install na sa utak mo yung bago equals better, hindi mo napapansin na uubos na pala ang ipon mo. Ang totoo, gadgets are designed to make your current one feel obsolete. Kahit okay pa naman ito. Kaya kung may ipon mindset ka, hindi ka basta bumibili dahil lang sa hype o peer pressure. Ang tanong mo palagi, may sense ba ito sa priorities ko? Dahil ang tunay na matatalino sa pera, alam na gadgets depreciate, ipon appreciates. Lalo na kung alam mo kung saan ito dapat gamitin. Pero teka, akala mo gadgets lang ang unti-unting umuubos sa pera mo? May isang bisyo pa na mas matindi ang gastos at mas mahirap bitawan. Next. Smoking and vaping. Let's be real, hindi lang ito health issue, wallet issue rin. Kung 180 pesos na ang isang pack ng Yossi, tapos sa isang araw nakakaisang pack ka, that's 5,400 pesos per month. At sa isang taon, 65,000 pesos and 700 pesos yan na sana inipon mo na lang at nagamit sa mas makabuluhang bagay. Nagve-vape ka? Same din na magastos para kang may maintenance dyan. Kaya kung gusto mong makaipon at maging healthy, itong isa sa mga unang gastos na dapat tigilan. Kasi bukod sa sakit sa katawan, sakit din sa wallet ang bisyong to. Next, puro ka games. Free to play, pero bakit parang empty na ang wallet mo? Mobile Legends, Genshin Impact at iba pa, halos lahat ng sikat na game ngayon ay freemium. Libre sa simula, pero habang tumatagal, napapagastos ka na. May battle pass, skins, loot boxes, at kung ano-anong microtransactions. Akala mo piso-piso lang, pero kada click, 50 pesos, 100 pesos, at ang ending,
Libo-libo na ang nagastos mo at lahat yon virtual. Hindi ka nga bumibili ng damit sa mall pero sa ML, ang mahal naman ng damit mo. Hindi naman masama ang maglaro, basta may limit. Kung naubos ang pera mo sa digital flexing at wala ka namang ipon, mas pinipili mo pang gumastos sa skins kaysa sa real life upgrade. Pero teka lang, may isa pang gastos na mas malala pa sa sugal, shopping at games. Akala mo makakatulong sa'yo pero naloloko ka na pala. Next, shiny objects. Lagi may bagong offer. Invest ka rito, 1 week lang ROI na. O kaya, ito ang herbal na kayang pagalingin lahat kahit cancer. Ito yung shiny object syndrome. Basta may mukhang mabilis ang kita o resulta, sinasalihan mo kaagad. Kahit walang sapat na pruweba. Ang tanong, kung effective yan, bakit hindi ito ginagamit ng mga tunay na doktor? Bakit hindi ito nire-rekomenda ng financial experts? Yung pera mo pinaghirapan, huwag mong ipusta sa hype at milagro. Kung lagi ka naghahanap ng shortcut sa pagyaman o paggaling, lagi ka ring maluloko. Tandaan, if it's too good to be true, it probably is. Walang masama sa bagong ideas, basta may due diligence, research at disiplina. At kung sawa ka nang maubos ang pera mo sa paulit-ulit na gastos at gusto mo magsimulang makaipon kahit sa maliit na sahod, watch 9 Money Rules paano lumaki ang ipon kahit maliit ang sahod. Click the video on your screen.